Coach Darvin Ham, Anthony Edwards at LeBron James, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Hindi naman nagustuhan ni Coach Darvin Ham ang kamuntikan na nilang pagkatalo kahapon laban sa San Antonio Spurs. Kaya naman ay gusto ni Coach Darvin Ham na maging mas consistent at makabuo ang Lakers ng winning habits. Kumbaga mga idol ay dapat ay makagawian na ng Lakers na kailangan nilang manalo palagi at hindi magpabaya. Matapos nga kasi na makalamang ang Lakers ng double digit sa halos buong laro simula first hanggang third quarter. Ay sa hindi naman inaasahan ay bigla na lang na outscored ng San Antonio Spurs ang Los Angeles Lakers pagdating sa fourth quarter 45-30. At dahil na nga yan sa pangunguna ni Victor Wembanyama na gumawa ng 31 points. Pero sa huli ay nakuha pa rin ng Los Angeles Lakers ang panalo sa score na 122-119. Na pinuri pa rin ni Coach Darvin Ham ang San Antonio Spurs lalo at hanggang sa huli ay lumaban daw talaga sila. Pero para naman kay Coach Darvin Ham, ay hindi daw dapat binabasta-basta ng kanilang kupunan ang kanilang mga nakakalaban at kahit ano pa ang kanilang record. Na ito nga daw ay patungkol sa kanila. At kung ano ang gusto nilang i-represent sa mga sarili nila kapag tutungtong na sila sa loob ng court. Lalo at hindi daw titigil ang kanilang kalaban kahit tambak pa sila o lamang. Kaya kailangan daw ng Lakers makabuo ng winning habits. At ito nga daw ang patuloy na ituturo ni Coach Darvin Ham sa kanilang mga paniniwala. At hindi na nga daw pa kailangan ni Coach Darvin Ham na mag-antay pa ng February, March at April para lang matutunan nila ang mga bagay na ito. Kaya ngayon pa lang ay dapat alam na daw ito ng bawat player sa kanilang kupunan. At tapusin nga daw nila kung ano ang dapat tapusin at dapat palagi daw silang naka-lock in. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Coach Darvin Ham. Na bagamat importante na makuha ang panalo sa isang laro, pero dapat pa rin isipin ng mga players ng Los Angeles Lakers, na hindi dapat sila magpakampante kahit makalamang pa sila ng malaki sa kalaban hanggat hindi pa natatapos ng tuluyan ang laro. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga sinabing ito ni Coach Darvin Ham? Samantalang Anthony Edwards, niyabangan naman si LeBron James. Sinabi nga nitong kayang-kaya niya daw si LeBron na lutuin sa isang one-on-one. Pero palagi nga daw siyang nadu-double team kapag kaharap nila ang Los Angeles Lakers. Lagi nga daw sana nitong sinusubukan na makipag one-on-one kay LeBron. At gusto daw talaga ni Anthony Edwards na panisin si LeBron at kahit si Kevin Durant. Lalo at ang mga players daw na ito ay ang mga matuturing mga best players sa NBA. Pero palagi pa rin daw susubukan ni Anthony Edwards na maka one-on-one ang maalinman kana LeBron at Kevin Durant. Yan nga mga idol ang mga sinabi ng star player ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards. Na parang nga dito ay kaya niyang talunin si LeBron sa isang one-on-one kung mabibigyan lang ito ng pagkakataon. Pero hindi nga ito nangyayari lalo at ang strategy ng Lakers ay gamitan si Anthony Edwards ng double team. Pero mga idol simula nang dumating si Anthony Edwards sa NBA noong 2020, ay 7 times pa lang nito na nakakalaro si LeBron. At sa mga larong yun ay nag-a-average lang si Anthony Edwards ng 22.5 rebounds at 3 assists per game. At meron naman itong shooting na 40% sa field. At 2 beses pa nga lang nanalo si Anthony Edwards sa 7 beses na paghaharap nila ni LeBron. Kaya alam na alam talaga ng Lakers ang kahinaan ni Anthony Edwards kaya palagi nila itong ginagamitan ng double team. Napanigurado na maalinman ka na Jared Vanderbilt at Cam Reddish ang magbabantay dito pag nagharap ang Lakers at Minnesota Timberwolves. Kaya wala pang kasiguraduhan kung mabibigyan ba ito ng pagkakataon para lutuin niya si LeBron. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga sinabi ni Anthony Edwards laban kay LeBron James? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.